Hello everyone! I am back. This is your Inday Gracia. At yung topic natin ngayon, kasi may isang nagtanong sa akin via private message. Yung fiancé niya is foreigner. So gusto niyang kunan ng Senomar. Kasi parang balak nilang magpakasal sa Pinas. So ang isa sa mga requirements yan para makuha mo yung Senomar ng iyong foreign fiancé, first is mag-authorize dapat si fiancé sa'yo, authorization letter, tapos may perma sa baba. Dapat magkapariho yung perma ni fiancé mo sa kanyang passport at sa kanyang authorization letter, okay? Meron ding photocopy ng passport ni foreign fiancé. Isa rin yan sa kailangan. Dapat po hindi expired na passport. Pangatlo is yung resident ID ng fiancé mo or driving license ID. So yun yung tatlong kailangan pag si foreign fiancé mo is gustong kumuha ng Senomar na hindi pa siya dumating sa Pilipinas. Okay? Ang isa rin dyan na kailangan is since hindi mo pa siya immediate family is online appointment schedule. Okay? So ilalagay ko dito yung link or dito sa kabila yung link. So, para maka-online appointment ka at kailangan mo rin ng valid ID, which is like example, your PRC or driver license. So, isa yan na kailangan para makuha mo. So, actually, yung mga ganyan pag Senomar, need mong i-double check yung mga spelling, especially yung sa entry ng document owner at saka yung sa parents birthday. Yan. Kasi isa yan sa mga dahilan, mga wrong spelling na hindi tinatanggap ng LCR kung magpapakasal na kayo. So, double check always the spelling kasi ginagawa yan through manual yung Senomar. Tapos yung purpose na ilalagay nyo is dapat specific for wedding, okay? Kung magpapakasal sa Pilipinas. Kung gusto niyo naman na hindi specific, pwede nyo rin ilagay na any legal purpose or any legal purposes, okay? Kasi si LCR gusto niya is specific kung marriage, for marriage talaga yung ilalagay nyo. And one thing also, kung may magpapadala rin sa inyo, like your family, not immediate na, ganun pa rin yung process. Kailangan ng authorization letter. Especially kung nasa ibang bansa, need talaga siya ng foreign pass. Kung hindi siya Filipino, foreign passport. Pero kung Filipino, yung passport niya, tsaka yung visa. Tapos, strict yung PSA CRS ng signature na dapat magka-match talaga. Okay? So, ganyan din sa sa K1 visa or fiancé visa kung kukuha ka ng birth certificate mo or Senomar, need nila ng correct spelling. Kasi si US Embassy, strict ko sila sa mga ganyan. So, hopefully, nasagot ko yung tanong ni ate. And I have also my playlist about K1 visa filer. Also for PSA documents, kung nakakuha kayo ng mga negative birth certificate, meron ako dyan sa playlist. Just click it and check my vlog there. So, thank you so much, and I hope guys nagustuhan yung vlog ko, and hopefully you will subscribe and like and share. And pwede rin kayong magano ng comment kung may mga tanong kayo. So, I'm willing to answer all your questions. Okay? Thank you so much and have a good day.